Hi, congratulations. Hello, thank you so much. Thank you so much po. Thank you talaga. Siguro, on the lighter side, because we've met you always funny, positive, nakakatawa ka, lahat. Tapos, yes po. How do you find that in you, na every time you face the people on cam, and even with the people you have to deal with, parati kang jolly, happy, you always look for something that's so funny. Kasi, syempre tao ka rin. There's some serious side about you that we don't know yet. Ganito po hindi naman talaga ako artista nung bata pa po ako, simula PBB. Siguro iniisip ko kung palabas po ako TV dati, kung ano ako talaga, ipakita ko sa TV. Kasi kung hindi ako, yung sinungaling, halimbawa, sinungaling yung emotional, yung patawa ko sa TV, mahirapan ako sa habang buhay. So ginawa ko po, simula pa lang ako sa Showtime, tsaka sa PBB, kung ano ako, ipakita natin. So sa screening Humanity Korean Show din, natutuwa sila kasi ipakita ko lahat. Hindi yung lahat ng katawan, ibig sabihin, ipakita ko kung ano ako talaga. So ganun po ako talaga Kung minsan kunyari napipikon, natataan po ako. Pero ganun, minsan natatawa ako, minsan binubuli ko, minsan binubuli sa akin. Okay lang sa akin, okay lang naman talaga sa akin lahat. Okay lang, ganun talaga personality ko. Makulit talaga ako, sobra ako makulit, sobra ako na masayahin. Kahit kontek lang, masaya na ako. Kontek lang, siguro, ganun talaga. So, anong makikita nyo talaga, yun na ako. Kaya wala akong mahirapan po sa akin talaga. Minsan gusto ko umiyak naman po ako sa TV, di ba? Pinapakita ko lahat ng emosyonal ko kung ano ako talaga. Yun yung pinapakita ko sa TV naman So, wala po ako na mahirapan. Pero, natutunan mo ba yan from Korea o sa Pilipinas na? Siguro kinento ko sa dati sa Korea, medyo seryoso person ako. Komedyante po ako, pero medyo pang-angas din po ako sa school, gano'n, mga class. Pero kasi sa Korea po, makulit ako, gano'n. Pero nung simula naghiwalay ang aking magulang, nung medyo po ako, medyo, hindi naman bad boy, medyo angas-angas, gano'n. Nung punta ako sa Pilipinas, wala. Lumabas ang aking ulit-ulitan, lumabas ang kulit. Kaya po ako din nanalo, nung high school ako, Student Council President. Kaya ako pumasok din PBB dahil nag-speech ako sa ating school. May gusto mag-alok sa akin na audition ka sa PBB kasi nakakatawa ka. Ganon, yung anong personality ko talaga, yun. Tsaka nagbago din personality ko dahil sa yung mga Pilipino, lalo na classmate, teacher ko, nung buhay ko ng high school dito sa Pilipinas, makulit na ako ulit. Kaya po ako nanalo ng Student Council President. Siyempre, pero nag-aral din po naman ako maayos na hindi naman ako sobrang matalino, pero nag-aral din ako maayos para sa magulang. Kasi wala akong kapatid So, siguro lumabas ang aking kulit ulit. Siguro sa PBB, kung anong nakikita nyo sa PBB 2010, ganun naman ako. Yan. Anong part ng music video yung konsepto mo? Like, love, and follow? Like po kasi, like tayo sa Facebook, like, love, sa Instagram, follow po sa Twitter. Like, love, follow. Kasi social media po. Kasi sa buong mundo, pinakamadaming social media sa buong mundo, Philippines. Tsaka mga Pilipino. So gusto ko dati pang gumawa ng kanta tungkol sa social media. So ito po ginawa ng like, love, follow. Pero ang dami po nagsasabi, komedyante ako pero medyo serious ang aking dating sa shopping music video. Pero yung shopping music video, yung ginawa namin para sa quality talaga. Quality ng music video, ng bongga, ang ganda ng dating, ang ganda ng camera. Pero ito po naman, pangatlo ang aking single ng Like, Love, Follow. Ito po more on talaga comedy. Mga gags, mga nakakatawa, mga eksena, ang dami din natutulog sa akin. Mas on comedy po ito. Meron ka pa bang gustong marating na siguro another step that you want to get into sa career mo? Someday, gusto ko po, hindi na yun, sobrang malinaw ang aking salita, tsaka makinis na. Gusto ko try MMK. Na someday, kung talaga someday pag may chance ako, gusto ko mag-MMK na story ako.
na siguro na-serious talaga na acting, tsaka ipa, para lalong mga Pilipino na naintindihan na storya ko, alam nila storya ko. Yan, kaya someday gusto ko gawin MMK, yan ang isa sa pangarap ko. Ilang taon pa kaya yun? Siguro after 10 years pa. So 35-year anniversary ng MMK, abangan yung episode ni Ryan Bang. Siguro sana pag pumayag Pancharo, Santos, siguro ginawa niya. Pero hindi mo pa sinasabi sa bayan, di ba pumayag? Sa bayan? Hindi, sasabi ko sa hindi ko naman hinihingi. Someday pag gusto ni Lord, gusto ng mga kataon. Dati po kasi dapat may istorya ko MMK. Pero bata pa po kasi ako noon So medyo nahihirapan ako share ang aking story kasi nalulungkot pa ang aking puso. Pero ngayon, medyo mature na ako. Kung handa na po ako share ang aking story sa lahat ng Pilipino. So, yung lahat ng pinagdaanan ko, kung gaano ako, kasi akala ng halos lahat ng Pilipino, akala nila masaya lang ako. Siguro ang sarap buhay ko. Pero, ang dami din po ako pinagdaanan. Tsaka, minsan nakakalimutan nila, ako ay isang Koreano. Minsan, di ba? Kung nagpabayad kasi ako sa mga Enchanted Kingdom, hindi ako nagbayad po rin Pilipino daw ako So, mga ganon. So, siguro, baka dahil i-share ko sa mga Pilipino na yung totoong storya ko, lahat ng pinagdaanan ko. Someday, 35-year anniversary ng MK. Siguro, medyo malinaw na ang aking acting, malinaw na ang aking salita, ang aking mukha. Siguro, gagawin ko someday, MK ang episode ko. Nakikita mo na rin ba na dito ka magkakaasawa? Yes po. Nakikita ko na. Kung nakikita ko talaga, nakakatakot. Manghuhula na po ako. Hindi alam ang buhay ko. Nakakatakot po yan. Kung nakikita ako, hindi nyo nakikita. Pero po, ako po ay... Ang puso ko po, hindi ko kaya maiwan na pagmamahal nyo sa akin. Hindi ko kaya maiwan showtime, kasama Sunday. Siguro, kaya ko, pakasandali lang mga guesting, mga show. Pero kahit anong mangyari, babalik po ako sa Pilipinas. Siguro mga guesting, kung ano mga guesting, siguro, pero hindi ko, ibig sabihin, alam ko, mahaba yung guesting, ang ending, babalik ko ulit sa Pilipinas. Yan ang talaga sa puso ko. Bilang dramatic actor, sino ba yung gusto mong tularan? After 10 years. Ano yung tularan? Pagdating sa drama. Pagdating sa drama, lahat na maala ang aking idol ko, syempre, si Papa P. Coco Martin. Coco Martin, Papa P ay ang aking unang-una ko ka-eksena sa Hawak Kamay. Diba? Ako yung best friend. Saka Coco Martin po ay, ako po ay sobrang na-inspire ay Kuya Coco na si Papa P din parehas. Pero yung huli ko kasi kasama si Kuya Coco sa Yamashitas. Pero Kuya Coco ay sobra. Natutuwa po ako sobra kasi tinutulungan niya ako na paano acting, pinaaral niya ako. Parang kung siya talaga, kapatid talaga. So, ako gusto ko maraming salamat. Kaya medyo gumanda acting ko sa Showtime latest special. Nakita niyo yung acting ko, paano ako mamatay? Wala akong katawa. Halos lahat umiiyak. Serious, kasi sobrang ako inspired kay Kuya Coco. Yan. Siyempre, Papa, pero Kuya Coco talaga nagturo sa akin lahat ng acting kung paano. Kaya marami, napaka-utang na loob tsaka salamat ako kay Kuya Coco. Inaalagaan niya ako lagi. Sa mga dramatic actresses daw, sino ang gusto mo namang maka-eksena? Dramatic actress. Drama. Kasi gusto ko may isang drama or kahit movie man. Gusto ko may first time in the Philippines. Gusto ko kasi sa Korea may rom-com, yung bida ng lalaki pangit. Yung bida ng babae, maganda. So, kaya comedy. Kung gusto ko someday pag may kataon, after, ito naman, 40 years. So, after 10 years pa, siguro pag may kataon, gusto ko gawin isang rom-com na kahit sino man basta pumayak sa akin na, siyempre, mahirap sabihin, pero basta, kung sino man matuwa sa akin, sana, may ganong kataon. Pakakataon, yan. Pero gusto ko masaya na po ako yung ito po yung passion ko ang aking music video. Passion ko talaga, matagal na, bata pa ako yung gusto ko mag-rap.
Pero hindi ko masasabi yung rap kung mabilis lang salita. Hindi naman talaga ako rapper or singer. Pero kaya po, ako po may sarili mismo, ako po talaga produce para i-upload lang sa YouTube. Kaya panurin niyo po sana.